I live in a dream. Hi guys! Good morning! Ready to go? Check out dito sa hotel. We're moving to another hotel somewhere in Orchard para may iba. Ang nanay ko ay napaka-unstable. Minsan okay, minsan hindi. Diyos ko po, pagkagabi, ang daming harassment. Hindi ako nakatulog kagabi. Binawi yung mahaba kong 12 to 13 hours tulog the other night. Pero kagabi, bangon siya ng bangon. Sa pagbawat bangon niya, na every hour, bangon din ng mami niyo. Anyway, it's a nice stay here at Heritage Collection, Clarke Quay. Gusto ko lang pong magpa-thank you sa mga Pinoy nating kababayan who actually are very helpful, accommodating, napaka-friendly. Lahat ng mga tinanong ko at saka mga ni-request ko were all granted. Thank you to Edmar, Kim, and Ryan. Sobrang high level ang kanilang service dito, guys. Nakakatuwa kasi it's not always like that. Alam naman natin yun. Kahit na etong Heritage Collection, Clarke Quay is a small hotel. Ang dami dito pong Heritage Collection hotel in the area. Nakakatuwa lang, di ba, na very well managed. Definitely, kung babalik ako, I will still be back kasi napakatahimik, ang linis, ang safe. Most of all, yung mga staff were all accommodating. Let's go, mother. Mag-breakfast na tayo at saka baka na mag-pass tayo. Binigyan na kami ng extension na 1 hour. Sobrang haba lagi ng pila dito, guys. Blockbuster sila lagi. Unfortunately, hindi ko type yung bakute. Well, it's a parang boiled na pork na very popular dito sa Singapore and even in Malaysia. Na parang nilagang pork. Pagka nilaga kasi, mas better ang beef. Siguro kung sinigang siya, baka pwede pa sa akin yun. Kaya ako nakikipila. Bakute na naman. Eto siya. This is a staple Singaporean breakfast actually. Well, hindi lang naman din breakfast. Any time of the day, they eat it. Parang na siyang pinos na bread. Pero what's inside is kaya. Yung kaya, it's like our matamis na bako. Parang coconut jam, tapos may butter. Which is perfect together. Masarap siya. Look what we found. Donkey. Hindi ko alam na dito sa Singapore may donkey. Alam ko sa Bangkok. Pero grabe no. Talagang nag-e-expand sila. So baka bukas makalawa sa Pilipinas may donkey na din. Malaki rin sila dito, guys. Laki. Meron pa dun sa area. Parang ang sarap nito. So we ended up having lunch dito sa Donkey. Nagpaluto. Pwede palang magpapaluto ka, pero may cooking charge. Wala lang, nakakatawa lang. Ang daming choices naman dito sa area, pero we ended up Donkey. Ang nanay ko, walang gana kumain. Hindi daw na siya magla-lunch. Okay na daw sa kanya yung kaya toast. Ang hirap din may kasamang matanda sa biyahe, no, na ganyan ng dinaramdam. Well, hindi naman kasi siya gano'n nung umalis kami. All along, akala ko okay naman. Minsan, unpredictable na rin yung condition. Minsan good, minsan bad. Hindi mo masabi. Ngayon, okay na naman siya pero kagabi hindi siya okay. I ordered crab rice. Mainit guys yung fried rice pero malamig yung crab. Masarap do. Just
in case interested kayo of the price ng meal na to. So, I ordered snow crab fried rice, 1090 SGD. Tapos, a la carte yung chicken, 690 SGD. At tapos, etong apple juice ko, 290. Nasa halos 900 pesos siya. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out, but you come back. That We're attraction. going to Gardens by the Bay and nag-MRT tayo kasi nga meron tayong tourist pass. Ito, kailangan nating ma-maximize kasi today is the last day hanggang mamayang 11:59. Tapos, wala na siya. Babayad na tayo. Pero, I can return this kasi meron tong deposit. So, marerefund ako ng, I think, $5 or $10 each. Mother! Oh. Kayo, habang bata pa kayo at malakas pa kayo, and if you're capable to travel, mag-travel na kayo. Napakaganda ng MRT system, napakalinis, napakabilis. Kaso lang, alam niyo kung ano yung kaso? Dun sa MRT, lakas ng mga amoy ng kilikili. Mga kilikili powers be. Currently, from here, pumunta tayo ng Outram Station. Tapos, nandito tayo ngayon sa Brown Line. And then, ayan, dyan tayo babagtas, papunta dito sa Gardens by the Bay. Here, guys, Outram and then Gardens by the Bay. Kailangan sinecheck nyo yung inyong route kung saan kayong platform, guys. Yung nanay ko naman nakakalungkot. Parang papunta pa lang kami sa Gardens by the Bay, parang gusto na niyang umuwi. Baka bukas iiwanan ko na lang to sa hotel eh. Magsusolo flight pa lang ako. Parang feeling ko mas masaya pa siya doon. Escalator na to. Sobrang taas. Pagod. Wala pa nga tayo nagagawa eh. Diba? Nag-breakfast lang tayo sa nag-lunch eh. Tapos kinuha natin yung gamot mo. Ay, may init. I can feel the heat. Kasi outdoor na tayo. Gonna walk outdoor under the Singapore sun. Ang lawak ng area nito. At maraming nagbabike dito kapag hapon, yung mga hindi na masyadong mainit at pa-sunset na. At yung mga tao dito naglalakad going to either Flower Dome or the Cloud Forest kung saan dun tayo pupunta. And we've been there in the past. Babalik lang, revisiting. Mamaya maaalala ni Mama na nagpunta siya dun. Or gawin natin, hintayin kung maalala niya. Dapat maalala niya. Masasabi niya na, nagpunta na ako dito. Otherwise, senior moment is real. Nanay ko, kailangan niya magpayong guys kasi babal kay Mama yung init. Here you see, yung parang dome na yan. Yan yung Cloud Forest. Nice dyan. Mas bet ko yan actually kesa sa Flower Dome eh. Meron kayong pwedeng makita dito ng mga wild animals na pwedeng nagwo-wander around. Sabi nila, hayaan nyo lang, huwag niyong pakialaman. And over here is the Singapore Flyer. So we got our ticket. Ano sabi mo? Puntahan na natin. Oh, di ba? Hindi pa siya nag-uulyanin. Oo, puntahan na natin. May pictures na kami dito. Pero not bad naman revisiting. Ang tagal na nun. Pwede tayong umakyat sa taas. Ayan. Mga walkway na yan. Para lang siyang naglalakad ka sa suspended na bridge. Hindi umuuga, hindi siya magalaw, hindi siya nakakatakot. Kaya okay lang. Imagine nyo na over 1,000
1,500 species yata ng mga plants meron dito na nabubuhay sila inside this dome. Well, it's air conditioned. Parang anong environment yung merong kinikreate nitong dome na to para mabuhay yung mga iba-ibang plants. Otherwise, mamamatay sila, di ba? I mean, hindi ito yung kanilang habitat. Ito ang gaganda ng mga plants, ang lulusog. Some information, grabe 2.5% of the world's tropical forest nandito sa Singapore, sa cloud forest. So that's the end of our tour. Going back to get our luggage and move to another hotel. Hindi na kinaya ng lola nyo. Kailangan na natin mag-shuttle going to MRT. Service na to from Gardens by the Bay going to MRT in Bayfront. Hindi siya free, kubayad siya. $3 per person. That is around 130 pesos per person. Parang feeling ko lang na dapat as part of the service ni attraction nila, dapat free na lang yung shuttle. Kasi di ba sa iba, yung shuttle is free. Oh, what did you say? What's the name of the hotel? Yoke. You read it as Yoke? Yes. Oh, that's Yotel Hotel for us. What do you say? Yotel. Yotel. Yeah. Yoke Hotel. Yoke Hotel. Okay. That will be in Orchard, right? Yep. This is now is peak hour. Maybe 20 minutes. A lot of eating places How's the food? in the area. So far, we just ate those popular Singaporean food. You stay here, you Yeah. can go to Newton Food Center. We went to Lau Pa Sat. Same. Newton Circle is the other version of La Pasa. But, but no shelter. Then do you try the bak kut teh? I don't like bakute. Really? Yeah, it's like boiled pork, right? How does it taste? Pepperish. Pepperish. Because I don't like boiled pork. I like boiled But it's beef. actually good for your ladies. Really? Because all those cold air or Colds. something. So when you drink this thing, you will disperse your cold air. So it will make you feel good. Really? Yes. This is why we like to drink bak kut teh when it's cold or what. Then it actually disperse all our The toxins. Yes, you are right. You are right. The more pepperish, the more better. Yes. I didn't try because I don't like boiled pork. I like boiled beef. It's too bad for me. Dapat pala na-try ko si bakute. Para pala siyang peppery na boiled pork. Good for the health daw. Sabi ni Kuya. Hindi ba cholesterol? Parang hindi naman mataba. Mukhang lean. Parang spirits kasi itsura. We're now settled sa hotel. This is Yotel in Orchard. This time, nandito tayo sa shopping area. Pag sinabi mo kasing Orchard, shoppingan, maraming malls. Tapos nandito din yung that popular na mall na maraming Pinoy. What's the name? Oh my God. Senior moment. Pop-up ko na lang dito, guys. Nag-room tour ba ako? Oh my God, di ako naka-room tour. As it is right now, we have queen size bed. Maliit lang. Mas malaki yung pinanggalingan namin na hotel. So, nandoon yung lavatory. May mga drawers doon for the toiletries. Tapos yung toilet, nandiyo dyan. Ito na yung aking side table. Tapos, ito na yung door. TV. We have yung ating supposedly closet na open lang. Salamin na ang nanay ko po ay bagsak nation na po siya. Pero we have a very nice toilet. Well, it's nice because kanina maganda yung view. Makikita nyo yung mga buildings and all. May curtain naman, guys, na ibababa. And then towels, malinis, shower area. May pa rin shower din. Binubuksan ko kasi para the illusion of malaki dahil nakikita yung labas. Another mirror. Medyo pricey. Baka dahil located siya sa Orchard pero it's double the price of the first hotel. Pero masasabi ko, mas gusto ko yung feels nung unang hotel natin. Mas homey, mas relaxing, mas bet. Alam niyo yun? Kasi di ba parang kailangan mong makita para ma-feel mo kung bet mo siya. Although nakita ko to sa picture, looks
like nice kasi ito dapat yung hotel na pag-i-stayan namin in 2020. Nung pandemic, nag-book ako ng Malaysia and Singapore namin ni Hazel. That's around February 2020. During that time, nandoon yung parang spike ng COVID. Natakot kaming tumuloy. Kinancel ko yung trip namin. Since then, hindi na ako nakapag-book ng Singapore. Sabi ko, nung nag-book ako ngayon, ipinilit ko pa rin na mag-stay dito kasi nga, ito yung naudlot. Yung masasabi ko lang, hindi lahat ng mura ay hindi maganda. At hindi lahat ng mahal maganda. I plan to go out, pero yung nanay ko ayaw na ako samahan. Gusto ko lang muna mag-thank you sa aking Wi-Fi provider, SMB Travel, for sending over itong kanilang travel Wi-Fi in case na meron kayong requirements. Of course, ng Wi-Fi whenever you travel, please contact SMB Travel and Tours on Instagram. Food Republic, pero basement 1. Open pa kaya? 10 o'clock na kasi. Gosh, meron pa kaya ako makikitang sabaw sa ganitong oras? Paglaban natin to mga B. Nung gusto ko ng bread, wala akong nakikitang cafe. Ngayon naman gusto ko ng noodles, wala namang noodles, cafe naman ang meron. Ayoko nang lumayo. Wala rin kasama si mother. Kailangan ko nang bumalik. Nakikita ko guys, Starbucks, Shake Shack, di ba? Ayoko niyang, gusto ko sabaw. Eto, TCC, mga kape. Okay guys, so naturigang nasa Orchard ka tapos alam mo yun, wala kang makain sa alas 10 ng gabi. Samantalang doon sa Clark Quay, dami-dami pang bukas. Well anyway, I ended up with 7-Eleven at yung kanilang 7-Eleven dito, kakaparaso lang. Ang liit-liit, walang masyadong choices. Ayoko namang mag-cup noodles. Gusto ko ng fresh noodles. Ito ang binili ko. For mamang, crackers. For me, yung noodles ko naging sandwich na lang. It's a combination of tuna and chicken ham with cheese plus egg mayo. And then I got mamang cheese bread. Hindi pala ako ng gatas. The favorite Meiji milk. Milo. Hulaan nyo magkano tong Milo na to. SGD 190. Halos nasa 85 pesos. Well, siguro sa grocery naman mura. Gusto ko na mag-Japan. At least sa Japan, di ba, mas mura. Sa ang daming choices ng convenience store. Parang kanina hindi ko naging option magpunta sa 7-Eleven. Parang hindi ko siya naiisip. Tapos nung makita ko, saka ko lang naalala. Realize ko, bakit pag sa Japan, parang it's a drill. Diba parang after, you know, your day, punta ka ng 7-Eleven or any convenience store, Family Mart. Pero dito sa Singapore, ang iniisip ko, pagpunta sa Newton Hawker Center. Kaso lang, 2 kilometers pa from here. Ayoko namang magtagal. Pero dun sana, well, maraming pagkain. At kahit magdaling araw meron. Good morning, guys! Still in Singapore. Laban pa din. Laban pa din at hindi uuwi. Yung nanay ko, uwi na yan eh. Talagang hindi ko kabati ang dragon. Ayan na naman, sinisi na naman niya yung Year of the Dragon. Oo, mag-ilan mo, natasin ko. Actually guys, yung nanay ko saying na this year is the Year of the Dragon. Hindi niya compatible kasi start of the year pa lang daw, hindi na siya okay. Yeah, may mga ganun naman talagang taon. Pero, parang hindi mo naman dapat isisi. Yan na do breakfast. Itong room na to, kumuha ko ng breakfast. Let's go down. The time is 8 o'clock. Ang breakfast naman until 10. So we have time. Come on, let's go have breakfast. Closer. No time to be sober. Sunshine on my shoulders. I'm alive and breathing, living my best life. Love is on my mind and it's making me high. I'm staying in this moment, though it's hard sometimes, but I work it out every once in a while. I feel the love. I feel it growing every day. I feel the love. Ito na po yung tinatawag na Kaya Toast. Singapore famous breakfast. Wow. Ayun na nga, ang ginawa ng mami nyo at ng lola nyo, naghilata sa Singapore. Hindi na po lumabas ng hotel. Kung ganito lang pala gagawin natin, doon lang tayo sa kwarto natin sa Manila, no? Doon lang tayo sa bahay. Ayaw na niyang sumama sa akin. Ako na lang ang lalabas. I mean, to just stay dito sa room, considering nasa Singapore ka. At
tomorrow night, uuwi na kami. I cannot. I'll go out, mother. I'm gonna have lunch somewhere. Go around the city, wherever my feet takes me. Pero meantime, ang nanay ko magpapahinga lang today at nanonood siya ng YouTube. YouTube video Para ko. bukas may may energy ako sa aeroplano. Yan ay Dubai vlog. Watch our Dubai vlogs, guys. Maganda yan. Okay, mother. I'll be back. Huwag kang lalabas dito. Mamaya mawala ka. Pagdating ko dito, hahanap ako sa'yo. Takot ko lang lumabas. I know. Okay, babush. So, I'm now here at Ion Orchard. Ang ganda ng damit. Wait, shot natin. Ganda, oh. Going back to the hotel to bring mamang food since hindi naman din siya malayo. Niyal ako, ang layo ng lakad, paikot-ikot. Nakakalito rin kasi yung mall dito. Pagka nasa basement kayo, dikit-dikit. Like, hindi mo alam, kunyari pumasok ka sa Ion Orchard, tapos makikita mo nasa Wisma ka na. Para akong lost. It's confirmed. I got lost. Sa kabila ako napa-exit, as in sa kabilang kanto. Lumayo pa. Overpass ako, yan. Ay, hiningal ako. Yung nanay ko, kakain kami ng ice cream sa Orchard, yung dirty ice cream. You know, your mommy Heidi loves Vietnamese food. So, I bring you food. Ano yung gusto mong sinasabi mo kanina? Parang pad thai. This is madami yan. char kway teow. Madami Madami nga. Alam mo, small pa yan. Tapos, I bought you also sugar cane. Na-overwhelm ako bigla. Kailan ba ako huling nag-travel? April, May, June. For May and June, di ako nagmamall. Tapos, ngayong lumabas ako, para ako na-overwhelm sa dami ng nakita ko. Sobrang shopping dito sa Orchard, dikit-dikit. And guess what, guys? Kahapon, di ba, sa Don Quixote kami kumain. Hindi ko alam na may Don Quixote na dito sa Singapore. Kanina, Daiso naman. Nagulat ako, may Daiso dito. Grabe, ang mga Japan products nandito na rin sa Singapore, pero Singapore price pa din siya. I am going to make lakwatch. Convent before. Kaya siya Chimes, C-H-I-M-E-S, is Convent of the Holy Infant Jesus. Yun yung pangalan niya before. So parang naging acronym na siya. Ngayon, naging pasyalan. Parks, ang dami ng mga cafe, restaurants, kasi iba yung fields, di ba, parang may character. Tapos ang quiet, ang ganda ng mga puno. First time ko dito with my soya baon. Sobrang sakit. Apart from mga cafe and restaurants, ginawa na rin itong parang events place. May mga function like mga weddings. Feeling ko maganda rin dito mag-date kapag gusto nyo ng romantic date, ganyan, na hindi masyadong matao, tapos quiet. So, ganun. Parang maganda mag-propose. Bukas na ang mga ilaw. Ganda dito, guys. Medyo laid back. Kumbaga kung kayo ay naguguluhan na sa Orchard Road at gusto nyo ng peace and quiet. Ganda dito. Iba yung feels. I love it. Sana kasama ko si Mother. Ito is part pa din ng Chimes. Yung kahabaan na yan. Dito na ako sa labas dumaan.
Dala ko ang aking tripod dahil ako ay nagpicture. Kahit pinagtitinginan nila ako doon. At meron ako nakilala. Taga Melbourne sila na Pilipino. Tapos yung sister niya nag-work dito. Nagbabakasyon lang sila from Melbourne to Singapore. Pero hindi ko nakuha ang pangalan. As always, saka nahihiya ako usually i-vlog sila. Baka kasi hindi nila gustong masama sa vlog. Usually, pag may nakikilala ako, more often than not, pinapatay ko yung camera. Hello po sa taga Melbourne at taga Singapore na na-meet ko dito po sa Chimes kanina. Nice meeting you guys. I'm gonna buy something here. Back at the hotel, instead of having dinner sa labas, nagpa-take out na lang ako para dito kami kakain sa hotel. Problem is, wala tayong table. Nung nandoon tayo sa kabilang hotel na may table, wala naman tayong kinain. Alam mo yun, hindi mo maiswak ano. Meron dito, patungan ng maleta. Yan ang table natin. Meron na tayong improvise. Improvise ang table natin is our maleta na nakapatong sa bed. Meron din tayong placemat na mapa ng SG. And also our food. I got here roast chicken and pork barbecue. Yummers! Very, very much Singapore. Ang dami pala. This is 12 something SGD. So times 44 nyo na lang para malaman yung conversion, ha? And then we do have seafood bihon stir-fried. This is naman 9 SGD. Our dessert, hulaan nyo. Siyempre, shendol. Pero this shendol is white shendol. Yung sarap nito, I have to say, wow. Mukha ng kanin, magkanin ka muna. Kasi hindi pa tayo nag-rice, di ba? Natunaw na ang ating shendol. It's raining. Raining in Singapore. Good morning. Our 5-day Singapore trip is about to end. Starting to pack, guys. We're checking out today. Flying tonight. Aga ng check out. 11 o'clock. Start na kami mag-ayos. 6:40. Gusto ko pa rin siyang i-maximize yung day-to-day. Oh my gosh. Di pa pala ako nakapag-grocery ng coffee. Dito sa Singapore, masarap yung mga 3-in-1 coffee nila na Singapore brand or Malaysian brand, which hindi pa pala ako nakapunta sa grocery. Tapos, hindi pa ako nakakain ng ice cream sa Orchard Road. Second. And third, gusto kong pumunta sa Kampong Glam. Hindi ko nagawa kahapon. Kasi naman, kahapon ng umaga umuulan. Ayokong lumabas. Pala ko nga, pepetex lang tayo dito sa room eh. Pero syempre, ayaw natin ng umuulan. Ngayon, umulan na naman. Pero sandali lang naman yan. Mga ulan dito sa Singapore, di yan nagtatagal. Bawas-bawas na ako ng ipapak. And then, magbe-breakfast ulit kami ni Mama sa baba. Healthy and pregnant. Nakakap pa. Di ba? May effort. Wish ko lang sana sikat din ng ganyang kaliliit, no? Kaya toast. What? Mga hindi nagkakape, magkakape. So I have cappuccino, mamang latte, latte. Ano pagkakaiba ng cappuccino and latte? Hindi paliwanag. Hindi naman ako coffee lover. Cheers! Meron silang pool at saka gym. Dito muna tayo sa pool. Anong itsura ng kanilang pool? It's raining! So, we're
we're about to leave the hotel. So, meron akong i-share. This is something na I've been using for the past, siguro mga 2 to 3 weeks na. Sunfade. I love the name. Alam mo, parang hindi ko siya maiisip na pag magre-release ako ng oral sunblock. This is oral sunblock. Medyo pricey lang. 30 capsules in one bottle. Nakita ko na to sa Watsons, so nagpunta ako sa SM. Tapos hindi ko binili. Kasi namamahalan ako. It's 1,800 something for 30 days na once a day lang kasi. Bottle, Maharlika. Pero, binili ko siya nung 6.6. Para saan yan? It's an oral sunblock. So, apart from yung sunblock na nilalagay mo sa skin mo, meron na rin uso ngayon na oral sunblock. So, I'm gonna link down below, guys. Tapos, meron din akong vitamin C, Fern C, kailangan natin ng vitamin C, at least 500 mg per day. And then, ang ating perfume. I'm using Forla. Guys, ganda ng amoy nito. Favorite ko ring dalhin sa travel dahil nga maliit. Very nice. Hindi ko lang alam ilan ba tong ml. This is 50 ml. And then, let's call Hazel. Hi, Mare! We're about to check out. Hanapin ko yung pinabibili mong perfume sa airport. Thank you. You're so kind. Anong kanya? Passable fee. Buha. Mare! Flower bomb. Flower bomb? Kasi bomba. Bomb. Flower bomb. More or less, magkano yun? For reference ko lang. Wala, hindi ko alam. Saan ako bibili? Saan banda doon? Sa duty free. Duty free mismo. Is this all? Ang dami nating luggage allowance. Ano mo ba? 40 kilos each. Tapos hindi naman tayo nakapag-shopping. Gusto ko pang magpunta ng ano ma. Eh, sabi mo, bibili ka pa ng kape. Ay, ano? Supermarket. Gusto ko mag-grocery kasi gusto kong bumili ng... Ako rin yung may gusto ko lang yung sa umaga. Pangalan. Spirulina. Okay, so here you go. Pag kayo nag-abroad, hindi pwedeng hindi ka talaga magbubuhat. Kahit na ayoko magbuhat dahil wala akong muscle. Wala tayong naiwan. Parang may kulang. Yung mga bibilin mo nga, hindi mo pa nabili. Uy! Pasensya ka na. Sakit ako. Matamlay ako. Okay. 5 days in Singapore na pag ganun-ganun lang. Umaraw na! Last minute grocery run. Dito lang sa katabing building. Ito guys is Orchard Road. Yung Orchard Road, mahaba. Yung dirty ice cream, nandun pa sa may bandang dulo. Medyo malayo lakarin. Kaya hindi tayo makaka-ice. Dito sa Isetan sa basement, merong supermarket. So dito tayo. Supermarket. Here's coffee. Look at this. Interesting. Sea salt, avocado chips. Ito rin merong iba naman. Nacho cheese. Tomato salsa. Let's go for sea salt. Parang bet ko tong sour cream na cauliflower. Coffee in filter bag. Naka-filter siya guys. Gusto ko 3-in-1 lang. May milk tea. Wow, may matcha latte. 4-in-1? Ano yung sabihin ng 4-in-1? Ano yung nadagdag? Guys, pag 4-in-1 na yung coffee, ano na? So, coffee, sugar, milk. Ano yung pang-apat? Peach iced tea. Sige, kuha ng kuha. 585. 6 times 50. So, almost 300. Milo. Pero, Australian recipe. Hindi na ako makaikot eh. Natitense na ako sa oras. Although the time is just 12, flight namin is 6:40. Pero, we still want to go around Changi Airport. Yung mga red beans. Meron nakalata. Ito yung parang durug na durug siya. Tapos ito, may buo-buo. Mga green tea. O, diba? Merong sweet sakura. Mga ganito guys, wala tayo sa atin ito. Mga
healthy thing. Mga powder na pwede mong i-mix sa juice or sa coffee mo. Spirulina. Meron tayong bagong discovery. Chocolate, pero salted egg. Tapos, Singapore Sling. The popular liquor or drink dito sa Singapore. Wow! Ito talaga. Rose coconut. Kaso ang mami niyo hindi mahilig sa chocolate. So, hindi ko siya bibili. Guys, naghanap ako ng laksa. Pero, out of stock daw. Ito lang ang meron. So, ito yung bakute. Ito yung kinikwento ko sa inyo the past days na pork broth. Nilaga siya na spare ribs. Chili crab, rendang. So, dito na lang tayo sa Hainanese. Gagawa ako sa bahay. Oh, you have laksa. So, it's a different brand only. Same brand. Okay. Alright. Just one. Thank you. Mga dried fish, guys. Let's have lunch. Kain muna tayo dito. Nanay ko ayaw kumain. You turn me on, groove is your true nature, and it never gets hard enough for you. You've been enchanting The last dessert, ice kacang. longest time. Slow dancer, you stun me up with all your romancing, and it's making me weak like no one else, like there's no one else. Ayaw niya kumain. Ba't ayaw mo kumain? Bakit? About to leave, already packing. Come. Off to the airport, bigla ko lang na-realize na this is the shortest trip we have so far. 4 nights, 5 days in Singapore. Usually mahaba kaming mag-trip. Well, intentional naman. Yun lang talaga yung inland. Mabilis lang din. But suddenly, na-realize ko na yun nga, sobrang ikikili. At least sana 2 more days pa. More so, nagkasakit si Mama. Nagkasakit kami actually. Merong delay. All the more na hindi namin nakakabig yung ibang gusto namin gawin. But anyway, mabilis lang naman pumunta. Next time, planado. Kahit nung planado kung bigla ka naman nagkasakit, di ba? Minsan hindi mo talaga masasabi. With my own doubts, be free. Let's go, let's. Bye-bye Singapore. See you next year. Ay, next year. Enter your booking number. Guys, high-tech na sila. Automated immigration. Dahil may oras pa naman kami kahit papaano. Puntahan lang namin ang Jewel Changi para makita ni Mother yung attraction dito. Sobrang laki ng airport ng Singapore. Saka sobrang ganda. Green. So we're now in Terminal 1. Check-in na kami. And we're going to Jewel to see this attraction para makita ni Mama. Ako naman guys, nakita ko na siya. I was here 2 years ago, around this time also. Pero hindi ako nag-vlog. Nahabol lang namin para at least she has a glimpse of it. Let's go there. Tawid-tawid lang pag may time. Grabe tong Jewel. Attraction sa airport, tapos shoppingan pa din. Lalakad ka dyan. Kaya na yun? Akala niya pupunta siya doon. Hindi ka pupunta doon, wala ka ng oras. Kahit gustuhin pa natin, hindi mo nakakayanin, may iwan ka na ng flight. So we have to go down. Welcome to Singapore. Ang Ate Hazel ay may pinapabiling pabango. Na-addict sa pabango ang ate nyo.
Hello, I'm looking for perfume. This one, Victor and Rolf. Oh, the one we have. Yeah. Hab daw, diba? How much is that? So, Around 150. this is tax-free already, right? There's a promotion. Pag naka 350 ka, meron kang $40 off. Tapos pag 200, 15 off. So, the brand is Victor and... Victor and Rolf. Oh, there's such So brand. for 50 ml, we have the price will be 153. 100 ml is 207. So, this is the one. Yes. Maganda yung amoy. Sinong papangutan ni Bea Alonso? Yes, favorite niya daw yan. Nag-gatekeep niya na favorite daw ni Papa P. Lagi daw tinatanong ni Papa P, ano ba yung Papa? We have the set, right? That is for small one for 50 ml. The set. Yeah, we have a How much is that? The set? the same price, 150. But it comes with other freebies, right? Can I see the set? Anak, meron ganito. Ito, oh. Ay, nice. Pero 50 ml lang daw to. Na-overwhelm ako sa dami ng mga perfume dito sa Singapore Airport, ha? Saka lahat ng mga brands na parang sa ibang airport wala. Pero dito meron. Like, may Lelabo, tapos may Diptyque. Ito usually, may sariling boutique yan sa mga high-end malls. Pero dito, nandito sila lahat. Panalo, tapos ang mura. Like a month ago, nasa Rustans kami, bumili ako ng perfume. First time kong mag-try ng Guerlain na brand. And that cost me around 12,000 pesos. Tapos dito ngayon, chinek ko, 8,000 lang. Imagine, 4,000 difference. Grabe. PWG. Sobrang laki ng airport. Bacha Coffee. Marrakesh. Earbeans. Meron sa atin yan.